Sa liko-likong daan ng Ilog Pasig, isang vapor tabo ang naglalakbay. Ang bawat pasahero may daladalang mga pagnanasa at lihim na nagtataglay ng mga kabiguan. Basilio, ang mga pangarap ko ay matayog. Tinutulungan ko ang aking bayan upang makamit ang kalayaan. Nakikita ko na ang sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan, Isigani. Ngunit, kailangan pa ba nating maghiganti? Ang paghihiganti ay tanging daan upang matamo ang hustisya. Iyon ba ang iyong layunin? Inang, maghiganti ba ako o magpapatawad? Hindi ko alam kung anong landas ang tatahakin ko. Basilio, nakikita mo ba ang paghihirap ng ating mga kababayan? Huwag mo gawing makamtan ang mga pangarap mo kung hindi mo susundin ang aking mga plano. Hindi ko kaya maging bahagi ng isang plano ng kasamaan, Simon. Kailangan mong mag-isip. Hindi mo kayang baguhin ang takbo ng ating bansa kung hindi ka makikialam. Baka nga, Simon, pero hindi ko pa sigurado. Kailangan natin ng akademya ng sariling wika upang matutunan natin ang tunay na kalayaan. Hindi natin maipagtatanggol ang ating bansa kung hindi natin nauunawaan ang ating sariling identidad. Hindi lang iyon ang problema, Isigani. Ang mga Kastila hindi natin tunay na nakikilala. Hanggat silang may hawak ng ating edukasyon, mananatili tayong bulag sa katotohanan. Kailangan natin ipaglaban ang ating bayan ng may talino at diskarte. Walang kalayaan na matatamo kung hindi tayo magsanib presa. Ang tagumpay ay hindi para sa iilan, kailangan natin itong pagsikapan ng sama-sama. Taong ito ay masyadong makusok, walang disiplina, wala silang galang sa otoridad. Walang mangyayari sa kanilang mga pangarap. Hindi nila nauunawan ang tunay na kapangyarihan ng simbahan at ng pamahalaan. Kung susubukan nilang lumaban, sila rin ang babagsak. Padre, hindi ninyo maaaring kontrolin ang aming kinabukasan. Kami ang may-ari ng bayang ito at hindi kami mananatiling alipin ninyo magpakailanman. Isang revolusyon ang kailangan ninyo, hindi lamang mga salita. Ang edukasyon ay isang hakbang langit. Ang tunay na kalayaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng aksyon. Tama si Simon, dapat tayong kumilos, hindi lang sa pamamagitan ng petisyon, kundi ng sama-samang pagkilos. Ngunit, kailangan nating talikuran ang magpayapang paraan. May pagkakataon pa tayo upang makipag-usap sa pamahalaan. Isigani, kailangan natin mag-ingat. Hindi tayo makakatulong kung tayo mismo ay mahuhuli. Ngunit, hindi tayo dapat umatras sa labanan nito. Ngunit, dapat tayo maging matalino. Kailangan kong huminga ng tulong kay Padre Camorra para mapalaya na si Basilio. Tama anak, ngunit mag-ingat ka. Ang pare ay hindi mapagkakatiwalaan.
Mahal mo si Basilio, di ba? Umalis ka, hindi kasama sa usapan ito. Kung nais mong siya ay makalaya, may kapalit iyon. Padre, nakikiusap po ako bilang isang anak ng Diyos. Tulungan niyo po ako, walang hinihinging kapalit. Walang bagay sa mundo hindi balikin. Ayoko po! Wag po! Oo po kayo. Mas pipiliin ko pang mamatay kaysa mawalan ng dangal. Huli! Anak! Hangal na babae. Wala nang awa. Ang gabing ito ay tila isang pagdiriwang ng kasal. Isang panandaliang kasiyahan. Ngunit sa likod ng kaligayang ito, nagkukubli ang mga lihim ng maglalantad ng kasaysayan ng paghihiganti. Buhay ang bagong kasal! Basilio, narito na ang sandali. Ang paghihiganti ay malapit na matupad. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng gabing ito? Simon, ito ba ang iyong plano? Wala nang kaligtasan sa mga taong nandito. Maghiganti tayo ngunit hanggang kailan? Ito na ang pagkakataon. Ang mga Kastila at ang kanilang mga alipin ay maghihirap. Lahat ng may kasalanan sa ating bayan ay magbabayad ng presyo. Basilio, ano ba itong nararamdaman ko? Hindi ko kayang magdiwang kapag ang buhay ng iba ay nakataya. Hindi ko rin alam kung tama pa magiganti. Ngunit, hindi ba't sila ang mga Kastila ay may kasalanan sa ating lahat? Simon, ang iyong regalo ay tiyak na kapansin-pansin. Malasakit para kay Juan ito, pero tiyak ay magiging tanyag na kasal ito. Maraming salamat sa iyo, Simon. Ipagdasal na sana magtagumpay ka sa aspeto ng buhay. Basilio, ang nararamdaman ko'y hindi maganda. Ang lampara na iyon, may masama itong layunin. Kailangan nating pigilan si Simon. Hindi ko rin alam, Isigani. Ang paghiganti ay nakatanim na sa aking isip, ngunit hindi ko kayang makibahagi sa ganitong kasalanan. Kung ito'y mangyayari, lahat tayo ay mawawasak. Kailangan nating itigil ito
bago pa magbago ang lahat. Ayon kay Simon, isang simbolo ng tagumpay ang kanyang lampara. Pagdiwang natin ang kasal na ito ng isang maganda at makulay na pagsabog. Isigani, kailangan itigil ito. Tama, Basilio. Hindi na maaari. Anak, ano ba yan? Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang mga tao sa kasal. Siguro naman ay hindi naman nangyari ang anuman. At ikaw, Paulita, hindi mo ba nakikita ang kabigha-bigha nito? Huwag mong gawing komplikado. Patuloy na lang ang kasiyahan. Hindi ba't may mali? Bakit gano'n na lamang ang takot na aking nararamdaman? May nangyaring masama. Hindi ko kayang magdiwang sa ilalim ng ganitong sitwasyon. Huwag mong gawing mas malala. Ang mga Kastila at ang mga tao dito, sila nagdiriwang lamang ng kanilang tagumpay. Ikaw, Paulita, hindi mo ba natutunan na kailangan natin yung panggap? O baka naman ay kailangan mo isip ng ibang bagay kasi sa pagpapakabog sa mga malinis na pangilatiya. Huwag kang mag-alala. Ang mahalaga tayo'y magkasama. Hindi ba't may nakatagong dilim na nagtatago sa ilalim ng lahat ng ito? Hindi ba't may darating na pagsubok na hindi natin kayang tigilan? Tumahimik ka, anak. Huwag mong gawin komplikado ang hindi ito ang panahon upang maghimus-hilig ka. Florentino, hindi ko na kayang magiganti. Ang paghihiganti hindi magdadala ng kapayapaan, Juan. Ang tunay na kalayaan ay nasa pagpapatawad. Hindi ko na kayang magbago. Puno ako ng galit para sa mga pamilya ko. Minsan, hindi natin kaya itama ang mga pagkakamali. Ngunit ang Diyos ay magbibigay ng kapatawaran. Naway matamo mo ang kapayapaan, Juan. Iniwan ni Simon ang mga kayamanang hindi nagbigay ng tunay na kaligayahan. Sa huli, ang kanyang mga yaman ay naging walang halaga. Ang mga yaman na ito ay hindi magdadala ng kapayapaan. Ang tunay na yaman ay nasa kabutihan. Kala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo? Di naman kami nagkukulang.